Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Muli tayo nagbabalik dito sa bagong showroom po na bukas ni SYM dito po sa 10 Ave Caloocan para mag-feature ulit ng mga bagong motor po nila na nilabas ngayong 2026. At isusunod na nga natin mga kamots, itong bagong maxi scooter pa rin nila. This one is the all new SYM Joyride 16. Isang maxi scooter na pinaghalong ADB ang design mga kamots. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin kung ano-ano naman tinataglay na specs at features nitong maxi scooter na ito. At kung naghahanap kayo ng mga motor ni SYM, so marami sa ito sa mga magustuhan ninyo. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So ito po yung pinakabagong SYM Joyride 16. So, bagong maxi scooter din po na nilabas ni SYM ngayong 2026. So, ito yung nakarambinlag natin, yung ADX 300. Ayan, so sa mga naghahanap niyan, dito sa SYM 10 Ave Caloocan, punta lang kayo dito para makapareserve kayo na itong motor na ito. So, for today, so ito, yung Joyride 16, isang maxi scooter siya, maxi scooter style, pero may pagka-ADB ang design na ito, no? Kasi parang halos para sila ng design nitong ADX 300. Ito medyo malawak, malaki lang ang kahan nito ng konti, no? Ayan, so binablog natin ngayon is color white. Ayan, napakaganda, napaka-premium ng pagkakakulay niya rito. Naka-projector lamp na rin po ito, kaya expect natin na talagang maliwanag din ang headlight nito, no? Tsaka very futuristic ng design niya. Ganda. Tapos, meron siyang daytime running light dito, of course, sa magkabila. Tapos, dito sa gilid, daytime running light din. And then, pagdating sa turn signals niya, dito rin nakapwesto. Ayan, sa baba. Ayan. By the way, naka-LED na lahat ng mga ilaw nito, ha. Ayan, kaya tapos, dito naman sa part na to, meron tayo ditong wrap na design. Ganda. Nagdagdag forma dito sa motor na to. Tapos, dito po sa windshield niya, ayan, so nakapix na po ito, mga kamoso. Pero pwedeng siyang i-adjust. At tanggalin nyo lang tong cover na to. And then, meron pa siyang space dito. Ayan. Kung gusto nyo siyang itaas, ayan, tatanggalin nyo na yung tornilyo, tapos itotornilyo nyo sa taas. So, hindi pa siya electronically adjusted. So, manual pa siyang ma-adjust. Ayan. So, tatanggalin nyo lang yung mga tornilyo. Tapos, sa windshield niya, ayan, mahaba siya. Ayan. Talagang magde-deflect yung hangin kung sakaling bibiyay ka sa mga maluluwag na kalsada, no? Dahil sa taas ng windshield niya. Tapos, makapal din. And then, naka-clear visor din tayo rito. Nasa gitna yung logo ni SYM. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa baba niya. Ayan. So, hindi pa siya naka-upside down fork. Pero naka-oversize na rin yung telescopic fork niya. Mataba. Ayan. Tapos, meron siya reflector dito na dilaw. Magkabilaan yan. Tapos, ito yung pinaka-front fender niya. Gloss white din. Pagdating dito sa braking system niya sa unahan, parang halos parehas lang sila ng ADX 300 na una natin binlog, no? Ang kagandahan dito, naka-2-pot caliper na po ito. Oversized piston yung ginamit. Ayan, no? Laki. Unlike sa ADX mga kamots na 300 na una natin binlog, wala siyang center board. Dito sa Joyride 16, ayan, meron na po siyang center board dito or floorboard na malawak. Wow! Ayan, tapos extendable pa yung paa natin hanggang dito. Ayan, ganda, di ba? Tapos yung footboard niya, meron siyang rubber matting na rin na makapal. Ayan, tapos naka anti-slip features na rin. Na hindi tayo basta-basta dudulas dito. Yung paa natin. Ayan. So, dito naman sa gilid niya, ayan, as you can see, naka 3D emblem nga po siya. Tapos yung 16, naka decals, sticker. Ayan. Ito naman yung pinaka-CVT niya. Ayan, so wala na rin siyang kickstart. And then, nakalagay dyan yung SYM. Then ito naman yung pinaka-airbox niya. Naka-dual shock absorber na rin to sa likuran. Ayan, so hindi yung pangalan siya naka-sat tank. And then, kagandahan dito, meron na rin po itong built-in tire hugger na napakahaba. Ayan, simula dun hanggang dito. Ayan, naka-ABS plastic na rin po ito na hindi basta-basta mababasag. Ito naman yung pinaka-itsura ng taillight niya. Meron siyang solid red dito na strip line sa taillight niya. Tapos ito yung sa turn signals niya, naka-integrated na po. Yan, so wala na tayong abalahin pa dyan na baka may mabali pa. O wala na tayong isipin na baka may mabali pa sa turn signals natin kasi naka-integrated na rin po siya. And then, meron siya reflector dito na color red, rectangular shape, tapos may built-in plate light, and then ito naman yung pinaka-tapalodo niya sa likuran. Pagdating sa muffler po niya, ito po yung design. Ayan, so mahaba din yung muffler niya, yung tambucho.
Ayan. Ito po yung pinaka-tip niya. Tapos, ito naman pagdating dito sa swing arm niya, naka-matte black paint finish yung swing arm niya rito sa Joyride 16. And then, kagandahan dito, naka-2-pot caliper din dito sa likuran, yung braking system niya sa likuran. Kaya naman, a total of 4-pot, harap at likod. Nakaka-expect tayo ng talagang medyo malakas-lakas na braking power dito sa Joyride 16 na ito mula kay SYM. Pagdating naman sa foot peg niya, mga kamos, ito, naka-tiklop din. So, para magamit yan, pindutin nyo lang, and then yan, mag-i-engage na siya. Naka-alloy foot peg din tayo dito. Ganda. Pag ibabalik nyo naman, ayan, so pipihitin nyo lang pag ganun para bumalik siya, no? So, proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong SYM Joyride 16 2026. Sa harapan po ito gumagamit ng 110 by 70 by 16 inches. Ayan, by the way, naka-tubeless tire na rin po ito, and then CST tire ang ginamit. So, pagdating naman po sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po yung naka 140 by 70 by 14 inches. Maliit ng konti dito sa likuran, pero lumapad naman siya, 140. Two-tone na color yung upuan niya, no, dito sa bandang part na to is color gray. Yung cover niya, tapos dito naman is matte black. Ayan. So, kagandahan dito, naka-camel back seat na rin, kaya naman kahit paano, relax talaga yung upo natin dito as a driver. And then, medyo mataas dito sa may passenger. Malapad din naman sa passenger, no? Talagang relax tayo dito kapag umupo tayo dito sa Joyride 16 from SYM. And then, dito sa grab bar niya, kagandahan dito, mga kamos, naka-matte black paint finish na siya, and then, naka 2-in-1 bracket na rin po. Ibig sabihin, grab bar and then top box, ready na rin po ito. Tatanggalin nyo lang yung cover na yan, and then pwede na kayo maglagay ng top box bracket dyan, and then yung mismong top box. So, ang ganda, mga kamos, at least hindi na tayo magpapafabricate pa o bibili ng aftermarket na grab bar dito, kasi dito pala sa stock niya is naka 2-in-1 bracket na rin po. Ito po yung pinaka fuel tank niya, na ayon po kay SYM, mga kamos, ay meron pong 11.5 liters fuel tank capacity. And then meron tayo ditong hook sa gitna. Ayan, dito sa gitna. Tapos, magandaan dito, naka-keyless na rin po ito, mga kamos, no? And then, meron pa tayong, dito sa valve niya mismo, kagaya doon sa ADX 300, meron siyang suksukan ng emergency key. Kung sakaling malobat yung battery nitong motor na to, yung malobat yung remote ng battery na to, at least meron pa siyang spare key na isasaksak dito sa gitna ng valve niya. Ayan, para kahit paano, mapapaandar pa rin natin itong motor na to kahit na pumalya yung battery niya or yung battery ng remote natin dito. So, dito naman sa part na to, meron lang siyang nag-iisang side pocket. Ayan, so dito sa right side. Ayan. So, medyo maliit lang naman. Hindi naman siya ganun kalawak, pero kasya naman dito sang cellphone. And then, kagandahan dito, nandito na rin po yung USB power socket niya na naka Type-C and then USB ready na rin. Sabihin, convenient na rin kasi dalawang cellphone na kaagad yung matcha-charge natin dito sa motor na ito. So, motorcycle gloves, kasya pa dyan, mga barya-barya, wag na natin iiwanan, no? Okay, so dito naman tayo sa manibela niya. As you can see, napakaganda, two-tone color din. May pagka matte gray ang kulay nitong sa part na to. Tapos dito sa gitna, magaspang yung design niya. And then yung SYM logo nandito din. And then sa mga buttons and switches tayo, meron tayo dito built-in passing light, high beam, low beam, meron na rin siyang hazard switch, turn signals left and right, busina. And then dito naman sa right side, engine kill switch, and then electric push starter. Hand grip, same lang din naman yung ginamit ni SYM sa ADX 300, pares lang sila ng hand grip. And then sa bar end, naka-stainless bar end din tayo dito. Ayan, and then sa mga brake levers naman yan, naka chrome silver paint finish. Magkabilaan po yan. And then ito naman yung pinaka side mirror niya, aesthetics din yung design. And then malaki yung pinaka side mirror niya, naka-dahon type po. Ayan. So, lastly, dito sa instrument panel niya, what we have here is a full LCD display. Mga kamo, so hindi pa siya naka-TFT. So, sayang nga lang, hindi ko pa mapapakita sa inyo personally yung itsura nitong LCD display niya kasi hindi pa ito naka-activate. Pero to, pakita ko na lang sa inyo yung sample na nakuha ko sa internet, mga kamos, para lang may idea kayo kung ano itsura nitong instrument panel nitong Joyride 16 na ito. Ayan, so dito sa baba, meron siyang dalawang button dito para sa mode and set. Okay, so yan po yung looks and appearance, mga kamos, itong pinakabagong SYM Joyride 16, isang maxi scooter na mala ADV style din ang design, no? Alamin naman natin yung iba pa mga engine specs at features pa na tinataglay nitong maxi scooter na ito
mula po kay SYM Motors. This all-new SYM Joyride 16 has a 300cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 4 valves. Taglay din ito ang max power na umaabot hanggang 26 HP at 8,000 RPM habang kanyang max torque po ay 26 Nm at 6,000 RPM. Sa kanya pong fuel system, naka-electronic fuel injected na rin po habang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid cooled na rin. Sa kanya pong starting system, gumagamit lamang po ito ng electric push starter habang kanyang ignition system naman po, ito po ay naka-keyless na rin po. Dahil naka-Maxxis Scoot style, gumagamit po ito ng Continuous Variable Transmission or CVT pagdating sa kanyang driving system. Sa kanya pong suspension, sa harapan ito po ay naka-oversized telescopic fork habang equipped naman po ito ng dual shock absorbers pagdating sa likuran. At para naman sa kanyang braking system, pares na rin pong equipped ng hydraulic disc ang preno nito, harap at likuran. Kaya naman expected natin dito sa Maxxis scooter na ito meron itong malakas-lakas na braking power. At hindi nga lang po malakas na braking power ang aasahan natin dito sa Maxxis scooter na ito dahil meron na rin itong mga mahalagang braking features tulad ng dual channel ABS at traction control system. At para nga po sa iba pa niyang mga features, pagdating nga po sa Maxxis scooter na ito, lahat po ng ilaw nito made from LED lights na rin. Mga ilaw sa harapan hanggang mga ilaw sa likuran. Kaya naman mag-i-expect tayo ng mga matitingkad na buga ng mga ilaw nitong Maxxis scooter na ito. At meron nga din po itong napakalawak at napakalaking underseat compartment na kasya po isang half face at isang full face helmet. Ayon po yan kay SYM. At gaya nga po ng pinakita ko sa inyo kanina, yung rear bracket po nito or yung grab bar niya, naka 2-in-1 na po. Ibig sabihin, naka top box ready na rin po itong grab bar niya sa likuran. Kaya naman hindi na natin pa kailangan pang bumili ng aftermarket na bracket o magpapabricate pa ng bracket dito para sa top box niya. And lastly, meron na rin po itong built-in charging port na naka USB at Type-C ready na rin po. Ayos na ayos yan dahil dalawang cellphone na kaagad na mag-charge natin ng sabay dito sa Maxxis scooter na ito. At para naman po sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 2,215mm, overall width na 765mm at overall height na 1,380mm. At meron naman po itong seat height na 778mm habang ang kanyang ground clearance naman po ay 150mm. At ang kabuang bigat naman po ng Maxxis scooter na ito mula kay SYM ay 186 kilograms. At yan ang engine specs at iba pong features nitong pinakabagong SYM Joyride 16300. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa SYM Motors 10 Ave Caloocan as of July 2026. Proceed tayo sa cash price po mga kamos, itong pinakabagong SYM Joyride 16. Magkano po ba ito dito sa SYM Motors 10 Ave Caloocan as of July 2026? So para po sa cash price niya mga kamos, ito po yung nagkakalaga ng 213,700 pesos. So again mga kamos, intro price pa lang po yan or unit price pa lang po yan. Mabanggit ko lang din mga kamos, kapag kumuha kayo ng mga motor dito ni SYM Motors dito sa 10 Ave Caloocan, so meron kayong makukuhang VIP card mula po kay SYM Motors. Yung VIP card po na yun mga kamos, pwede nyo magamit sa mga brand na ito na babanggitin ko para makakuha kayo ng 5 to 10% discount sa mga bibili nyong product tulad ng Motul Oil, Brembo, ayan, and then KYT Helmes, YSS Suspension, and then Alpine Stars na mga product. So ilan lang po yan mga kamos sa mga product na pwede kayo makapag-avail ng discount gamit yung VIP card na ibibigay sa inyo ni SYM Motors 10 Ave Caloocan kapag kumuha kayo ng mga motor nila dito, cash basis or installment basis man. Pagdating pala sa installment basis nitong Joyride 16 mga kamos, unfortunately sa ngayon wala pa rin pong nilalabas na update si SYM Motors Caloocan sa mga installment basis ng mga motor nila dito. Pero wag kayong mag-alala mga kamos, once na fully operational na itong shop nila dito sa 10 Ave Caloocan, magkakaroon na rin sila ng installment basis dito sa mga motor nila. Bigyan ko lang kayo ng update mga kamos dito sa SYM Motors 10 Ave Caloocan. So bali magiging fully operational po sila by end of July or first week of August. So sa ngayon, pwede lang kayong bumisita dito para makapagpa-reserve ng mga unit nila dito kung sakasakaling bibili kayo ng mga motor nila dito. So yan po yung cash price mga kamos, itong pinakabagong binlog natin na SYM Joyride 16. So sa mga gusto magpa-reserve nito at sa mga malalayo pa, ito po yung Facebook page nila. Mag-PM na lang kayo dyan mga kamos
kung sakasakaling gusto nyo bumili ng nitong Joyride 16 from SYM na 300cc engine displacement at sa iba pa mga motor nila dito. So yan po yung Facebook page nila. Bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat of course kay Sir Joshua na nag-assist sa atin and then kay Sir Jeff ng SYM Motors 10 Ab Caloocan. So abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin dito sa SYM Motors 10 Ab Caloocan dahil marami pa tayong i-feature ng mga bagong motor nila ngayong year 2026. So muli maraming salamat po sa inyong panonood. Stay safe, ride safe always.